Isang malutong na sampal ng katotohanan ang gumising kay Elena, habang ang kanyang asawa at biyenan ay nagpapakasasa sa karangyaan gamit ang kanyang pinaghirapan. Siya ay itinapon na parang basahan sa gitna ng airport. Pero hindi lahat ng biktima ay nananatiling nakaluhod. Sa bawat pintuan na ititityak niyang masarado, isang bagong Elena ang isisilang. Sino ngayon ang tunay na pulubi sa sarili nilang pamamahay? Abangan ang muling pagbangon ng isang inaping asawa. Elena, iwan mo na ang passport mo sa akin. Hindi ka nakasama sa Palawan. Ibinigay ko na ang seat mo kay Nina dahil mas kailangan niya ng break kaysa sayo. Ang boses ni Marco ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng NAIA Terminal 3. Direkta at walang bahid ang pag-aalinlangan. Habang binibitawan niya ang mga salitang iyon, ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng kwelyo ng kanyang mamahaling polo shirt. Isang regalo ni Elena noong nakaraang anibersaryo nila. Napatitig si Elena sa kanyang asawa, tila hindi agad rumehistro sa kanyang isipan ang narinig. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang malaking eco bag na puno ng mga espesyal na gamot, bitamina, at kahit mga heating pads na inihanda niya para sa kanyang biyenan na si Doña Consuelo. Buong gabi siyang hindi natulog para masiguradong walang makakalimutan sa bakasyong ito. Siya ang nagbook ng flight, siya ang nagbayad ng 5-star hotel, at siya ang nag-asikaso ng lahat ng itinerary. Pero Marco, nakapag-file na ako ng leave sa pharmacy. 1 taon kong pinaghandaan ito. Ang tanging naisagot ni Elena, ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog, tulad ng isang dahong malapit ng malaglag mula sa puno. Ay naku, Elena. Sumingit ang matinis na boses ni Doña Consuelo habang marangyang nakaupo sa kanyang wheelchair na itinutulak ng kanilang tunay na katulong. Huwag ka nang madrama. Masyadong magastos kung sasama ka pa. Isipin mo na lang na makakatipid tayo sa pagkain mo doon. Isa pa, kailangan ng maiiwan sa bahay para bantayan ang mga delivery ng bago kong furniture. Hindi ko mapagkakatiwalaan ang mga security guard lang. Tumingin si Elena sa kanyang biyenan. Pagkatapos ay sa kanyang hipag na si Nina, na ngayon ay nakangisi, habang hawak ang boarding pass na dapat ay para sa kanya. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng puyat sa pagpapatakbo ng kanyang 3 sangay ng pharmacy para lamang maibigay ang luho ng pamilyang ito, ay tila tinalikuran sa loob ng isang saglit. Naramdaman ni Elena ang isang matinding hapdi na gumagapang mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang lalamunan. Ang paligid na dati ay maingay dahil sa dami ng mga pasahero ay biglang naging tahimik sa kanyang pandinig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang mga tadyang. Ang kanyang mga daliri na sanay sa pagbibilang ng mga gamot at pag-asikaso sa mga pasyente ay nagsimulang manginig at mawalan ng pakiramdam. Unti-unting bumitaw ang kanyang pagkakahawak sa eco bag na dala niya. Ang tunog ng pagbagsak ng mga bote ng gamot sa sahig, bagaman hindi malakas, ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Elena. Nagkalat ang mga puting tableta sa makintab na sahig ng airport, ngunit walang sino man sa pamilya ni Marco ang nag-abalang tumulong sa kanya. Oh, siya, aalis na kami. Mag-grab ka na lang pauwi. Siguraduhin mong malinis ang kwarto ko pagbalik namin, ha? Ang huling bilin ni Marco bago siya tumalikod at sumunod sa kanyang ina at kapatid patungo sa departure gate. Hindi man lang siya lumingon. Hindi man lang niya tinignan ang asawang iniwan niya sa gitna ng karamihan. Nakatayo lang si Elena doon, isang estatwa ng pait at pighati. Ang bawat hininga niya ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Pinanood niya ang likod ng lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ang lalaking binuo niya ang pagkatao gamit ang sarili niyang pangarap, habang ito ay masayang lumalayo. Kasama ang mga taong turing sa kanya ay isang kasangkapan lamang. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang malamig na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing lalim ng dagat at kasing pait ng apdo. Hanggang kailan ko hahayaang maging alpombra ang aking dangal
para lamang may mayapakan silang patungo sa rurok ng kanilang karangyaan. Ang katahimikan ni Elena ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang hudyat ng isang bagyong paparating. Isang bagyong hindi nila inaasahan na sisira sa lahat ng kinuha nila mula sa kanya. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng taxi ay tila mga luhang hindi mailabas ng mga mata ni Elena. Habang binabagtas ang daan pabalik sa kanilang bahay, ang bahay na itinayo mula sa kanyang mga puyat at pagod sa botika. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang buhay. Ang upuan sa tabi niya na dapat ay kinaroroonan ni Marco ay bakante, malamig, at tila nangungutya sa kanyang pag-iisa. Pagdating sa harap ng malaking gate, ang katahimikan ng paligid ay sumalubong sa kanya ng may kabigatan. Walang sumalubong, walang kumuha ng kanyang mga gamit. Sa loob ng 5 taon, naging anino siya sa pamamahay na ito. Isang tagapagluto, tagapaglinis, at tagabayad ng mga bayarin na unti-unting kinitil ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng bahay. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Nina ay nanunuot pa rin sa sala. Isang paalala na ang babaeng kumuha ng kanyang upuan sa eroplano ay nanggaling dito. Ngunit hindi lamang ang amoy ang naiwan. Pag-akyat ni Elena sa kanyang kwarto, ang bumungad sa kanya ay ang gulo ng mga gamit na tila dinaanan ng bagyo. Ang kanyang jewelry box na nakatago sa pinakailalim ng kanyang drawer ay nakabukas na at wala ng laman. Ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina, isang antigong kwintas na may pendant na garnet, ay wala na doon. Alam ni Elena kung sino ang kumuha. Madalas itong tignan ni Nina nang may halong inggit at ngayon, suot na marahil ito ng dalaga habang nagpapakasasa sa karangyaan ng Palawan gamit ang pera ni Elena. Napaupo si Elena sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Walang luha ang pumatak. Ang sakit na naramdaman niya sa airport ay napalitan ng isang tuyong galit. Isang apoy na dahan-dahang nagniningas sa gitna ng kanyang pagkatao. Pumasok siya sa banyo at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay mukhang matanda, pagod, at puno ng pagsisisi. Kumuha siya ng tubig at hinilamusan ang kanyang mukha ng paulit-ulit. Tila sinusubukang hugasan ang lahat ng bakas ng pagiging martir. Tapos na ang panahon ng pagiging bulag, Elena. Bulong niya sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon na may bagong determinasyon sa mga mata. Bumaba siya sa kusina upang uminom ng tubig, ngunit ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakamali. Ang mga mamahaling painting na binili para kay Doña Consuelo, ang home theater system na hiningi ni Marco bilang gift para sa sarili, lahat ng iyon ay mga simbolo ng kanyang pagpapakababa. Isang matinding panginginig ng kanyang cellphone sa ibabaw ng granite counter ang bumasag sa mabigat na katahimikan. Ang pangalan ng kanilang bank manager ang lumabas sa screen. Huminga ng malalim si Elena bago sinagot ang tawag. "Hello, Mrs. Del Rio. I'm sorry to bother you after office hours." Ang boses ni Mr. Santos ay bakas ang pag-aalala. "Gusto ko lang sana i-confirm ang request ni Mr. Marco na i-withdraw ang malaking bahagi ng inyong joint savings para sa isang emergency payment sa isang construction firm. Sabi niya ay nagkausap na raw kayo." Napatigil ang paghinga ni Elena. Ang joint savings na yon ng pondo para sa pagpapalawak ng kanyang ika-4 na sangay ng pharmacy. Ang pangarap na matagal niyang pinag-ipunan. "Construction firm? Magkano ang halaga, Mr. Santos?" Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang buong katawan ay naninigas sa galit. ₱5,000,000, ma'am. At may isa pa po, may subpoena kaming natanggap tungkol sa isang property na ginawang collateral ni Mr. Marco para sa isang loan na hindi namin alam na mayroon pala siya. Kailangan niyo pong pumunta rito bukas ng umaga.
Ang katahimikan ay muling bumalot sa kusina matapos ang tawag. Ang 5 milyong piso ay hindi lamang pera. Iyon ang kanyang kalayaan, ang kanyang bukas. Ngunit masigit pa doon, ang katotohanang may utang si Marco na hindi niya alam at ginamit ang kanyang pinaghirapan bilang pambayad ay ang huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Habang nakatingin sa kadiliman ng labas, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ang bagyong akala ni Marco ay natapos na sa airport ay nagsisimula pa lamang lumakas sa loob ng sarili nilang tahanan. Ang bawat pag-ikot ng bagong susi sa loob ng trangka ay tila isang matamis na himig sa pandinig ni Elena. Hindi lamang ito tunog ng bakal na naglalapat. Ito ang tunog ng kanyang unti-unting paglaya mula sa isang bilangguang gawa sa sarili niyang kabaitan. Sigurado na po ba kayo, ma'am? Lahat ng pinto, pati ang gate at ang back door, papalitan natin. Tanong ng matandang locksmith habang pinupunasan ang pawis sa noo. Tumango si Elena. Ang kanyang mga mata ay matapang na nakatingin sa pintuan ng kanilang master bedroom. Lahat, Mang Ray. Gusto ko, pagbalik ng mga taong nakatira rito, maramdaman nilang hindi na sila welcome sa bahay na hindi naman nila pinaghirapan. Habang nagtatrabaho ang locksmith, hindi na natiling nakaupo si Elena. Kinuha niya ang pinakamalalaking balikbayan boxes na naitabi niya sa bodega. Pumasok siya sa kwarto ni Nina, ang hipag na walang ginawa kundi kumuha ng hindi sa kanya. Walang pag-aalinlangan niyang isinilid sa loob ng kahon ang mga mamahaling sapatos, bag, at pati na ang mga damit na alam niyang gamit ang pera niya ng mabili. Bawat paghila niya sa mga gamit ay may kasamang bigat, isang emosyonal na pag-alis ng mga anino ng pamilyang Del Rio sa kanyang paligid. Sunod niyang pinasok ang kwarto ni Doña Consuelo. Ang amoy ng langis at mamahaling kandila ay nanunuot sa bawat sulok. Dito, mas naging maingat siya. Habang nililinis ang vanity mirror ng biyenan, may isang bahagi ng cabinet na tila nakakandado ngunit bahagyang nakabukas. Sa loob nito, nakita ni Elena ang isang lumang notebook na may takip na balat, isang diary. Dahan-dahan niyang binuksan ang unang pahina. Ang panulat ay kasing talim ng dila ni Doña Consuelo. Habang binabasa ang mga unang linya, naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Hindi lamang ito listahan ng mga gastusin, ito ay isang record ng panloloko. Hunyo 20. Nagtagumpay si Marco na makuha ang tiwala ni Elena tungkol sa perang pambili ng lupa. Hindi alam ng tangang babaeng yon na ang kalahati ng pera ay ipinangbayad ko na sa utang ko sa kasino. Basta't panatilihin lang niyang naniniwala ang asawa niya na kailangan ko ng gamot, hinding-hindi siya magdududa. Nanikip ang dibdib ni Elena. Ang bawat boteng binili niya para sa sakit sa puso ng biyenan, ang bawat gabing nag-alala siya para sa kalusugan nito, ay isang malaking palabas lamang. Ngunit ang mas nakakasulasok ay ang huling entry na isinulat bago sila umalis patungong Palawan. Kailangan nang makuha ni Marco ang buong kontrol sa pharmacy. Kapag naayos na ang kaso niya sa bouncing checks, sisiguraduhin naming pirmahan ni Elena ang dokumentong maglilipat sa amin ng lahat. Pagkatapos noon, maaari na siyang itapon pabalik sa probinsya nila. Hindi siya nababagay sa apelyidong Del Rio. Binitawan ni Elena ang diary sa ibabaw ng kama. Ang tunog ng papel na lumapat sa foam ay tila isang mahinang buntong hininga ng katotohanan. Ang bawat kabutihang ipinakita niya, ang bawat utang na loob na isinumbat sa kanya ay bahagi lamang ng isang madilim na plano upang ubusin ang kanyang pagkatao at kayamanan. Lumabas siya ng kwarto at hinarap ang locksmith na katatapos lang sa huling pinto. Inabot niya ang bayad nang walang pag-aalinlangan. Nang makaalis ang matanda, tumayo si Elena sa gitna ng sala. Hawak niya ang isang kumpol ng mga bagong susi, makintab, malamig at matalas. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula kay Marco. Isang picture nila sa tabing dagat sa Palawan. May caption na, "Sana masarap ang ulam mo dyan sa bahay, Elena. Huwag mong kalimutang linisin ang swimming pool, ha?"
See you in a week. Ngumiti si Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, kundi nanatili sa kanyang mga labi bilang isang pangako ng paghihiganti. Kinuha niya ang kanyang gamit at lumabas ng gate. Sa huling pagkakataon, narinig niya ang mabigat na tunog ng bakal na naglalapat at ang automatikong lock na nagsara. Sino ang tunay na bilanggo ngayon, Marco? Ako ba na lumakad palayo? O kayo na babalik sa isang bahay na hindi na niyo pag-aari? Sa kanyang paglalakad, patungo sa kanyang kotse, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Kung alam ni Marco ang lahat ng ito, mayroon pa bang bahagi ng kanilang 5 taong pagsasama ang naging totoo? O sadyang isa lamang siyang proyektong pinag-aralan para sa kanilang kapakanan? Hindi po tinatanggap ang inyong credit card, sir. Declined po ang transaction. Ang boses ng receptionist sa 5-star resort sa Palawan ay kasing talas ng isang patalim na bumaon sa pride ni Marco. Sa likod niya, nakatayo si Doña Consuelo na paypay ng paypay dahil sa init habang si Nina ay abala sa pagkuha ng selfie sa lobby. Hindi alintana ang unti-unting pagdidilim ng mukha ng kanyang kuya. Impossible! Baka sira ang terminal nyo. Subukan mo ulit, miss. Iyan ang main card ng asawa ko. Pagalit na sagot ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang muling inaabot ang kulay gintong card. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang oras na pagpaparusa. Ang tunog ng maliit na machine habang iniluluwa nito ang puting papel na may nakasulat na transaction failed ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanilang marangyang bakasyon. Habang nangyayari ang kaguluhan sa Palawan sa loob ng tahimik at malamig na sala ng kanilang bahay sa Maynila, nakaupo si Elena. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na lamp sa tabi ng kanyang paboritong upuan. Sa harap niya ay isang baso ng sariwang juice at isang platitong may prutas. Ang katahimikan ng bahay na dati ay puno ng mga utos at reklamo ay tila isang mainit na yakap na nagpapagaling sa kanyang pagod na kaluluwa. Hawak niya ang kanyang tablet, pinagmamasdan ang real-time notification mula sa kanyang bank app. Decline transaction at El Nido Resorts, 150,000 piso. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ipinatong niya ang tablet sa mesa at huminga ng malalim. Ang bawat hininga niya ay hindi nakapos. Nararamdaman niya ang hangin na pumupuno sa kanyang mga baga, malaya at walang halong kaba. Ang katahimikan ay binasag lamang ng mahinang tunog ng pag-ikot ng ceiling fan sa itaas. Isang regular na ritmo na nagpapatunay na kontrolado na niya ang sarili niyang mundo. Bumalik ang eksena sa Palawan. Ang kanilang mga maleta ay nakatambak na sa gilid ng lobby. Ang guard ay lumapit na sa kanila. Ang presensya nito ay isang tahimik na utos na kailangan na nilang umalis. Marco, anong nangyayari? Bakit tayo pinapalayas dito? Ang init-init dito sa labas. Ang sigaw ni Doña Consuelo, ang kanyang muka ay pulang-pula na sa galit at pagkapahiya. Ang mga turista sa paligid ay nagsisimulang magbulungan, ang kanilang mga tingin ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ng matandang babae. Hindi ko alam, ayaw gumana ng lahat ng card ni Elena, pati ang joint account namin, 0 balance. Desperadong sagot ni Marco habang paulit-ulit na dinidiyal ang numero ng asawa. Sa bawat pagring ng telepono ni Elena, pinagmamasdan niya lang ito na umiilaw sa madilim na silid. Ang boses ni Marco, na punong-puno ng galit at takot sa kabilang linya, ay tila isang malalayong alingaw-ngaw na wala ng kapangyarihan sa kanya. Nang sa wakas, ay sagutin niya ito. Pinindot niya ang speakerphone. Elena, anong ginawa mo sa mga accounts? Nandito kami sa lobby, pinapahiya kami ng mga tao rito. I-transfer mo na ang pera ngayon din. Ang boses ni Marco ay pumapalahaw. Tila isang batang inagawan ng laruan. Tinitigan ni Elena ang madilim na bintana. Ang kanyang refleksyon ay matapang at hindi na nayayanig. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay kasing lamig ng yelo at kasing lalim ng gabi. Sino ito?
Ang tanging tanong niya, "Anong sino ito?" "Si Marco ito, ang asawa mo. Huwag mo akong lokohin, Elena." "Ah, si Marco." Malumanay na sagot ni Elena. Habang dahan-dahang pinapatay ang lamp sa kanyang tabi, nilulubog ang buong silid sa kadiliman. Ang huling natatandaan ko, ang asawa ko ay nasa airport, paalis kasama ang pamilya niya para magbakasyon sa paraiso. Ang taong tumatawag sa akin ngayon ay parang isang estrangherong humihingi ng limos at wala akong barya para sa iyo ngayon. Bago pa man makasagot si Marco, pinindot na ni Elena ang end call button. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila huling nota ng isang malungkot na kanta na natapos na rin sa wakas. Sa labas ng bahay nagsimulang umihip ang malakas na hangin, niyayanig ang mga puno sa bakuran. Ngunit sa loob, si Elena ay nanatiling nakaupo sa dilim. Hinihintay ang susunod na hakbang ng mga taong akala ay kilala siya. Habang sa Palawan, ang pamilya Del Rio ay nakatayo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Walang ideya kung paano makakauwi sa isang bahay na wala na silang access. Sa gitna ng malalim na katahimikan ng gabing iyon, dahan-dahang lumakad si Elena patungo sa silid na nagsisilbing opisina ni Marco. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang paglalakbay pabalik sa mga taong pilit niyang kinalimutan. Binuksan niya ang pinto at ang amoy ng luma at maalikabok na papel ay sumalubong sa kanya, tila mga bulong ng nakaraan na naghihintay lamang na muling mapansin. Umupo siya sa malaking silya at binuksan ang pinakailalim na drawer ng mesa. Doon, sa ilalim ng mga tambak na resibo at dokumento, ay nahanap niya ang isang kupas na asul na folder. Ito ang kanyang Medicine Board Exam Reviewer. Hinaplos ni Elena ang mga pahina nito. Ang mga sulat sa gilid ay mga pangarap na hindi natuloy, mga pangarap na isinuko niya para sa pamilyang itinapon lang siya sa dulo. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Isang maulang gabi noon at si Elena ay nanginginig sa matinding lagnat. Ang kanyang katawan ay tila binabagsakan ng mabibigat na bato at ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi. Ngunit sa gitna ng kanyang panghihina, pumasok si Marco sa kwarto, hindi upang magdala ng gamot, kundi upang maghatid ng utos. "Elena, gising na. Gusto ni Mama ng homemade kare-kare. Alam mo namang hindi niya gusto ang luto ng katulong." Ang boses ni Marco ay walang halong pag-aalala. "Marco, hindi ko kaya. Sobrang taas ng lagnat ko." Mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay halos hindi maidilat. "Sandali lang naman yun, Elena. Konting tiis lang. Para kay Mama naman ito. Ayaw mo namang magalit siya sa atin, di ba? Huwag ka nang maging makasarili." Ang huling salita ni Marco ay tila isang sampal na mas masakit pa sa kanyang karamdaman. Tumayo si Elena noon. Nagluto siya habang umiikot ang mundo, habang ang bawat patak ng pawis niya ay humahalo sa usok ng kalan. Iyon ang simula ng kanyang pagiging martir. Ang paniniwala na ang pag-ibig ay nasusukat sa dami ng sakit na kaya mong tiisin nang hindi dumaraing. Ibinalik ni Elena ang reviewer sa folder at may isa pang papel na nalaglag. Isang liham mula sa abogado ng kanyang yumaong ama. Ito ang dokumento ng kanyang inheritance, ang perang iniwan ng kanyang ama para sana sa pagpapatayo ng sarili niyang klinika. Naalala niya ang gabi nang kumbinsihin siya ni Marco na gamitin ang perang iyon para sa kanilang pangarap na bahay. "Elena, i-invest natin ito sa lupa at bahay para ito sa future natin, sa mga magiging anak natin. Ipangalan natin sa atin pareho para siguradong secured tayo." Ang pangako ni Marco na puno ng tamis ngunit may lason pala sa ilalim. Ngunit habang binabasa ni Elena ang mga transfer documents sa loob ng folder, naramdaman niya ang unti-unting pagtigas ng kanyang puso. Ang lupang kinatitirikan ng bahay na ito, ang bawat semento at pako ay binayaran ng kanyang mana. Ngunit sa huling pahina, nakita niya ang pirma ni Marco sa isang deed of donation
na hindi niya matandaang nilagdaan. Ginamit ni Marco ang kanyang pirma upang ilipat ang bahagi ng pagmamay-ari sa pangalan ni Doña Consuelo bilang regalo daw nito sa kanyang ina. Ang bahay na itinuring niyang santuwaryo ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking nakaw. Ang perang pinaghirapan ng kanyang ama ay ginamit ni Marco upang magmukhang mabuting anak sa harap ng kanyang ina, habang si Elena ay ginagawang katulong sa loob ng sarili niyang pag-aari. Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang marinig niya ang tunog ng isang mensahe sa kanyang cellphone. Hindi ito mula kay Marco, kundi mula sa kanyang bank manager. May kalakip itong scan ng isang tseke na sinubukan ni Marco na i-clear bago sila lumipad patungong Palawan. Ang halaga ay katumbas ng huling pondo sa personal savings ni Elena at ang pirma sa ibaba ay isang malinaw na panggagaya sa kanyang sulat kamay. Hindi lamang siya iniwan ni Marco sa airport. Binalak din nitong simutin ang lahat ng natitira sa kanya bago pa man siya makagawa ng hakbang. Ang panginginig ng mga kamay ni Elena ay unti-unting nawala, napalitan ng isang malamig at kalkuladong katahimikan. Tumingin siya sa malaking portrait ni Marco at Doña Consuelo na nakasabit sa dingding ng opisina. Akala nyo ay nakuha nyo na ang lahat, bulong ni Elena sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na dahan-dahang nabubuo. Pero hindi nyo alam na ang pundasyong inaapakan nyo ay gumuho na. Iniligpit ni Elena ang mga dokumento at lumabas ng silid. Habang naglalakad siya sa madilim na hallway, ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan, ngunit mas mapanganib. Isang malaking revelasyon ang naghihintay sa kanya bukas sa bangko. Isang katotohanan na hindi lamang sisira sa imahe ni Marco, kundi maglalagay sa kanya sa likod ng rehas. I-cancel niyo ang lahat ng active memberships sa pangalan ni Consuelo Del Rio at Nina Del Rio ngayon din. Ang boses ni Elena ay walang bakas ng pag-aalinlangan habang kausap ang manager ng isang eksklusibong wellness spa sa Makati. Hawak niya ang telepono nang may katatagan na tila isang reyna na nagbabawi ng mga lupain mula sa mga trador. Hindi na ito ang boses ng babaeng laging humihingi ng paumanhin. Ito ang boses ng isang babaeng naglilinis ng sariling bakuran. Matapos ang tawag, inilapag ni Elena ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa sa kanyang opisina. Ang tunog ng paglapat ng gadget sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagtatapos. Isa-isang lumabas sa kanyang computer screen ang mga kumpirmasyon ng pag-freeze sa mga supplementary cards na ibinigay niya kina Marco, Nina, at sa kanyang biyenan. Sa bawat click ng mouse, nararamdaman ni Elena ang pagluwag ng kung anong nakasakal sa kanyang leeg sa loob ng maraming taon. Ang bawat successfully cancelled na lumalabas sa screen ay tila isang malalim na paghinga na nagpapagaan sa kanyang dibdib. Tumayo siya at lumapit sa bintana ng kanyang opisina. Mula rito, natatanaw niya ang mga sasakyang nagmamadali sa kalsada, ngunit sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang mahinang hininga ng aircon. Napansin niya ang kanyang mga kamay. Malinis ang mga kuko, walang suot, na kahit anong alahas maliban sa kanyang relo. Ang singsing na simbolo ng kasal nila ni Marco ay matagal na niyang inalis at inilagay sa pinakamadilim na sulok ng kanyang drawer. Ang katahimikan ay nabasag ng biglang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang video call ang pumapasok. Mula ito kay Nina. Nang sagutin ito ni Elena, bumungad sa screen ang mukha ni Nina na basang-basa ng luha at pawis. Wala na ang ayos nito. Ang buhok na dati ay laging naka-blow dry ay magulo na. At ang makeup nito ay humulas na dahil sa init. Ang background ay hindi na ang lobby ng hotel, kundi isang madilim at masikip na pasilyo na mukhang isang murang pension house. Ate Elena, please, ano bang nangyayari? Ang hagulgol ni Nina, ang kanyang boses ay pumapalahaw sa kabilang linya. Pinalayas kami sa resort. Kinuha nila ang mga gamit namin dahil hindi raw ma-process ang payment. Nandito kami ngayon sa isang maliit na kwarto,
Walang aircon, ate. Ang baho ng unan. Hindi ko kaya rito. Tumingin si Elena sa screen ng walang kahit anong emosyon. Pinagmasdan niya ang paghihirap ng hipag na dati ay kung umasta ay parang prinsesa habang nilalait ang kanyang pagiging drogista lang. Naramdaman ni Elena ang isang mabilis na tibok sa kanyang sentido. Isang halo ng pait at kakaibang ginhawa. Ate, kausapin mo si Kuya Marco please. Kanina pa siya nakikipag-away sa manager ng hotel pero wala siyang magawa. Si Mama, nahihilo na dahil sa init. Sabi mo mahal mo kami, di ba? Bakit mo ginagawa ito sa amin? Patuloy na pagsusumamo ni Nina. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa kamera. Sapat na para makita ni Nina ang apoy sa kanyang mga mata. Mahal? Ang mahinang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay parang bulong ng isang multo. Nina, ang pag-ibig ay hindi isang unlimited credit card at ang pamilya ay hindi isang bangko na pwede mong nakawan habang dinuduraan mo ang mukha ng nagpapakain sa'yo. Kung mainit dyan, sanayin nyo na ang sarili nyo dahil ito pa lang ang simula ng impyernong nilikha nyo para sa inyong sarili. Bago pa makasagot si Nina, pinindot na ni Elena ang end call. Ang screen ay nagdilim at kasabay nito ang muling pagbabalik ng katahimikan sa kanyang opisina. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may kasamang bigat ng isang paparating na sakuna. Napansin ni Elena ang isang litrato sa kanyang table. Litrato ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Hinaplos niya ang salamin ng frame. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nabubuhay sa ilalim ng anino ng pamilya Del Rio. Ang bawat sentimo na kinuha niya ay hindi ganti, kundi pagbawi sa dangal na tinangka nilang yurakan. Habang naghahanda siyang lumabas ng opisina upang bisitahin ang kanyang main pharmacy, isang mensahe ang pumasok sa kanyang personal na email. Hindi ito tungkol sa bangko o sa Palawan. Ito ay mula sa isang private investigator na kinuha niya 2 araw na ang nakalilipas. Ang subject ng email ay Marco Del Rio's Secret Asset and Hidden Liabilities. Napatigil si Elena sa may pintuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makita kung gaano pa kalalim ang hukay na hinukay ni Marco para sa kanilang lahat. Ang bango ng gamot at ang malinis na amoy ng alkohol ay sumalubong kay Elena nang buksan niya ang pintuan ng kanyang main pharmacy sa tapat ng ospital. Ang bawat puting istante na puno ng mga maayos na nakahanay na kahon ng gamot ay tila mga sundalong nagbibigay pugay sa kanyang pagbabalik. Dito, sa loob ng 4 na sulok ng silid na ito, hindi siya ang asawang itinapon o ang manugang na minaliit. Dito, siya si Doktora Elena, ang babaeng pinagkakatiwalaan ng buhay ng marami. Ma'am Elena, salamat sa Diyos at pumasok na kayo. Ang masayang bati ni Sarah, ang kanyang head pharmacist. Akala po namin ay matatagalan pa kayo sa Palawan. Isang matipid na ngiti ang isinuot ni Elena kasabay ng kanyang puting lab coat. Habang isinasara niya ang mga butones nito, nararamdaman niya ang pagbabalik ng kanyang kumpiyansa. Ang bawat hibla ng tela ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na halaga. Isang halagang hindi kailanman nakadepende sa apelyidong Del Rio. May mga nagbago sa plano, Sarah. Maikling sagot ni Elena habang tinitignan ang sales report sa computer. Mula ngayon, ako na ang laging magbabantay dito. Gusto kong ayusin ang lahat ng inventory at tignan kung may mga butas sa ating finances. Habang abala sa pag-aayos, isang matandang babae ang pumasok sa pharmacy. Siya si Aling Rosa, isang suki na halos 10 taon nang kumukuha ng gamot para sa maintenance ng kanyang asawa. Nang makita niya si Elena, agad itong lumapit at hinawakan ng kanyang kamay. Elena, buti at nandito ka. Ang mahinang boses ni Aling Rosa ay puno ng pagmamahal. Noong nakaraang linggo,
Dumaan ako rito at nakita ko si Marco. Sabi ko, ay baka pwedeng makiusap na bawasan kahit konti ang presyo ng insulin dahil kaposos ang pensyon ko. Pero tinalikuran lang niya ako, Elena. Sabi niya, hindi raw ito charity. Muntik na akong maiyak sa hiya. Naramdaman ni Elena ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kahihiyang idinulot ng kanyang asawa sa taong itinuring na niyang pamilya. Hinaplos niya ang kulubot na kamay ng matanda. Pasensya na po kayo, Aling Rosa. Hayaan niyo ibibigay ko sa inyo ang discount na nararapat at may dagdag pang mga bitamina para sa inyo. Huwag na po kayong mag-alala sa sinabi niya. Malumanay na sagot ni Elena. Sa kabila ng lahat ng panloloko ni na Marco, ang pagkilala at pasasalamat sa mga mata ni Aling Rosa ang nagpaalala kay Elena kung bakit siya nagpakapagod magtayo ng negosyo. Hindi para sa luho ni na Doña Consuelo, kundi para sa mga taong tulad ni Aling Rosa na tunay na nangangailangan. Ngunit ang kapayapaan sa loob ng pharmacy ay biglang nabulabog nang bumukas ang pinto ng may kalakasan. Isang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket at may malaking gintong kwintas ang pumasok. Ang kanyang presensya ay mabigat at puno ng banta. Malayo sa karaniwang kliyente na naghahanap ng lunas. Nasaan si Marco Del Rio? Ang baritono at malamig na boses ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa buong butika, dahilan upang mapahinto ang mga staff sa kanilang ginagawa. Tumayo si Elena ng tuwid. Hinarap ang lalaki nang walang bakas ng takot. Wala rito ang asawa ko. Ano ang kailangan mo sa kanya? Inilabas ng lalaki ang isang piraso ng papel at ipinatong ito sa glass counter. Ang tunog ng paglapat ng papel sa salamin ay tila isang babala. Sabihin mo sa asawa mo, ang oras ay tumamatakbo. Ginamit niya ang lisensya at pangalan ng pharmacy na ito para kumuha ng malaking pautang para sa isang investment na nauwi sa wala. Ngayon, kailangan na niyang magbayad o baka masayang lang ang magandang pwesto niyo rito. Ang banta ng lalaki ay kasing pait ng apdo. Nanlamig ang buong katawan ni Elena habang binabasa ang dokumento. Hindi lamang pera ang kinuha ni Marco. Isinugal nito ang mismong pundasyon ng kanyang kabuhayan nang hindi niya nalalaman. Magkano? Ang tanging naisagot ni Elena, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. 10 milyon, doktora, at may interes pa yon bawat linggo. Sagot ng lalaki bago tumalikod at lumabas. Ang mahinang pagkalansing ng kampana sa pinto ay naiwang nag-iisa si Elena sa gitna ng kanyang gumuguhong mundo. Napatitig si Elena sa pirma ni Marco sa ilalim ng dokumento. Isang pirma na tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa halip na maiyak, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na nabubuo sa kanyang dibdib. Kung akala ni Marco ay sasaluhin pa rin siya ni Elena sa pagkakataong ito, nagkakamali siya. Habang pinagmamasdan ang paalis na lalaki, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Elena. Ano pa kaya ang mga lihim na itinatago ni Marco sa loob ng mga business meetings na sinasabi niya at hanggang saan ang kayang gawin ng taong nagbabanta sa kanila? Hindi lang pera ang ninakaw mo sa akin, Marco. Ninakaw mo rin ang dangal ng bawat gamot na ibinibigay ko sa mga pasyente ko. Ang bulong na yon ni Elena ay halos hindi marinig, kasing hina ng isang huling hininga habang nakatitig siya sa huwad na pirma sa ilalim ng dokumento ng pagkakautang. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na sinubukang gayahin ni Marco ay tila mga uod na gumagapang sa puting papel, nakakadiri at puno ng lason. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang paningin. Sa harap niya, ang mga istante ng gamot na maingat niyang inayos tuwing madaling araw ay tila malalabo na sa kanyang paningin. Ang puting lab coat na suot niya, na simbolo ng kanyang pagsisikap at katapatan, ay biglang bumigat. Tila naging isang kadena na pilit siyang ibinabaon sa lupa. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Isang sensasyon na mabilis na gumapang patungo
sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit mahina, tila isang ibong pilit na kumakawala sa isang masikip na hawla. May kung anong bumara sa kanyang lalamunan, isang pait na hindi kayang pawiin ng kahit anong tubig. Ang hangin sa loob ng pharmacy na dati ay amoy kalinisan at pag-asa ay biglang naging suffocating. Tila nauubusan siya ng espasyo para huminga. Napahawak siya sa gilid ng glass counter. Ang malamig na haplos ng salamin ay hindi nagbigay ng ginhawa, kundi nagpaalala sa kanya kung gaano karupok ang mundong itinayo niya sa piling ng isang taong tulad ni Marco. Ma'am Elena, okay lang po ba kayo? Namumutla po kayo. Ang nag-aalalang tinig ni Sarah ay tila galing sa isang napakalayong lugar. Hindi sumagot si Elena. Sa halip, dahan-dahan niyang tinalikuran ang counter at pumasok sa kanyang maliit na opisina sa likod. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang pinal na tuldok sa kanyang pagtitiis. Naupo siya sa kanyang lumang silya at binuksan ang computer. Hindi na palawan ang hinahanap niya, kundi ang mga bank records ng pharmacy na matagal nang hawak ni Marco dahil sa tiwala. Habang iniskan niya ang mga transaksyon sa nakalipas na 6 na buwan, ang bawat entry ay tila isang saksak sa kanyang likuran. Libo-libong piso ang inilalabas sa mga oras na hindi naman oras ng negosyo. Ang mga pangalan ng payis ay hindi mga drug distributors, kundi mga pangalan ng tao na madalas makita sa mga online casino at mga sabungan. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang isang nakatagong folder sa desktop ni Marco na aksidente niyang nahanap. Sa loob nito ay mga litrato, hindi ng pamilya, kundi ng mga resibo ng pagkatalo sa sugal na umaabot ng milyon-milyon. At ang mas masakit, may mga screenshots ng mga usapan ni Marco sa isang hindi kilalang babae. Ipinagyayabang ang limpak-limpak na pera na nakukuha niya mula sa asawa niyang tanga sa pag-ibig. Ang tanga sa pag-ibig na tinutukoy ni Marco ay ang babaeng nagpuyat para makapasa sa board exam, ang babaeng naglakad sa baha para makapag-deliver ng gamot nung nagsisimula pa lang sila, at ang babaeng tumalikod sa sariling pamilya dahil pinili siya. Isang malalim at tuyong tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena, isang tunog na puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Tumayo siya at lumapit sa maliit na frame ng kanyang lisensya sa medisina na nakasabit sa dingding. Dahan-dahan niya itong hinawakan, ang kanyang mga daliri ay dumaan sa bawat gilid ng frame. Ito ang tanging bagay na hindi pwedeng nakawin ni Marco, ang kanyang talino at ang kanyang pagkatao. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang ang pinto ng opisina ay biglang bumukas. Si Sarah ay nakatayo doon, hawak ang isang kulay brown na sobre nakabibigay lang ng isang courier. Ma'am, may dumating po. Subpoena po para sa inyo. Mula po sa korte. Ang boses ni Sarah ay nanginginig sa takot. Kinuha ni Elena ang sobre. Ang tunog ng pagpunit niya sa papel ay tila pagpunit din sa huling hibla ng kanyang pasensya. Binasa niya ang nilalaman. Ang pharmacy ay idinedemanda ng isang banyagang kumpanya dahil sa mga bouncing checks na inisyu ni Marco gamit ang pangalan ng kumpanya ni Elena. Kung hindi siya makakapagbayad sa loob ng 3 araw, ang pharmacy ay ipapasara at kukunin ng gobyerno. Napatitig si Elena sa dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa tindi ng galit. Ang maskara ni Marco ay hindi lang nalaglag. Ito ay nadurog na ng tuluyan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao para lamunin ang buhay ng taong nagbigay sa kanya ng lahat? At ano ang gagawin ni Elena ngayong ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng dangal ay nasa bingit na ng kamatayan? Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Ang bawat patak sa bubong ay tila isang countdown para sa kanyang huling pagpapasya. Sa wakas, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi, kundi nakakapagpagaling. Sa loob ng 5 taon, ang bawat sulok ng bahay na ito
ay naging saksi sa kanyang pagmamadali, sa kanyang pag-iyak ng walang tunog, at sa kanyang walang katapusang paglilingkod. Ngunit ngayong gabi, ang hangin sa loob ng mansyon ay tila malinis. Walang halong bigat ng mga utos ni Doña Consuelo o ng mga mapanuring tingin ni Nina. Dahan-dahang pumasok si Elena sa banyo. Binuksan niya ang shower at hinayaang dumaloy ang mainit na tubig sa kanyang mga balikat. Ang bawat patak na bumabagsak sa kanyang balat ay tila humuhugas sa dumi ng nakaraang 5 taon. Ang dumi ng pagiging martir, ang dumi ng panloloko ni Marco. Isinara niya ang kanyang mga mata at dinama ang singaw ng tubig na bumabalot sa kanya. Isang mainit na yakap na siya mismo ang nagbigay sa sarili. Hindi na siya nagmamadaling lumabas dahil baka may maghanap ng tuwalya o may magreklamo na matagal siyang gumamit ng banyo. Ngayong gabi, ang oras ay kanya. Pagkatapos magbihis ng isang malinis at malambot na silk na pantulog, pumunta si Elena sa kusina. Hindi siya nagluto ng kare-kare na paborito ng biyenan o ng steak na gusto ni Marco. Sa halip, nagluto siya ng isang simpleng pasta na may maraming bawang at sariwang seafood. Ang pagkaing matagal na niyang kinakatakamang kainin, ngunit hindi niya magawa dahil mabaho raw ang amoy ng bawang para sa pamilya Del Rio. Inihanda niya ang lamesa. Naglagay siya ng isang pirasong kandila sa gitna at nagsali ng isang basong wine. Naupo siya sa dulo ng lamesa sa upuang madalas okupahan po ni Marco bilang haligi ng tahanan. Sa unang subo, naramdaman ni Elena ang tamis at anghang ng pagkain, isang lasa ng kalayaang matagal niyang ipinagkait sa sarili. Ang tanging maririnig sa buong bahay ay ang mahinang pagtama ng kubyerto sa porcelain na plato. Isang ritmo na nagbibigay ng kapanatagan sa kanyang puso. Ang ma-realize na kaya niyang maging masaya ng mag-isa. Na ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa dami ng taong pinagsisilbihan niya sa lamesang ito. Matapos kumain, inilabas ni Elena ang isang folder mula sa kanyang bag. Ito ang mga dokumentong inihanda ng kanyang abogado kaninang hapon. Ang petition for annulment of marriage. Tinitigan niya ang kanyang pangalan sa tabi ng pangalan ni Marco. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang ballpen. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila pagputol sa mga kadenang nakagapos sa kanyang mga paa. Nang matapos siyang pirmahan ang huling pahina, binitiwan niya ang panulat at huminga ng malalim. Pakiramdam niya ay nabawasan ng 1 tonelada ang bigat ng kanyang dibdib. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang binuwag ng isang malakas at marahas na tunog mula sa labas. Ang sunod-sunod at mabilis na paghampas sa bakal na gate ay umalingaw-ngaw sa buong subdivision, tila isang babala ng isang paparating na sakuna. Kasunod nito ang paulit-ulit na pagbusina ng isang sasakyan na tila hindi titigil hanggat hindi binubuksan ang pinto. Napatayo si Elena. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla. Lumapit siya sa bintana at dahan-dahang hinawi ang kurtina. Sa ilalim ng liwanag ng street lamp, nakita niya ang isang luma at mausok na tak. Lumabas mula rito ang 3 figura na halos hindi na niya makilala. Si Marco, Nina at Doña Consuelo ay nakatayo sa harap ng gate. Ang kanilang mga damit ay lukot-lukot. Ang kanilang mga mukha ay maitim sa dumi at pagod. At ang kanilang mga maleta ay tila mga basurang nakatambak sa gilid. Elena, buksan mo ang gate. Alam naming nandyan ka. Ang sigaw ni Marco ay umabot hanggang sa loob ng bahay, puno ng galit at desperasyon. Ang tunog ng kanyang pagsipa sa bakal na gate ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Tinitigan sila ni Elena mula sa itaas. Ang pamilyang itinuring niyang mundo ay mukhang mga pulubing nagmamakaawa sa harap ng pintuan ng kahariang sila mismo ang sumira. Ang mga bagong susi na nasa loob ng kanyang bulsa ay naging mabigat. Isang paalala na sa gabing ito, ang mga anino ng nakaraan ay nagbabalik upang bawiin ang hindi naman sa kanila. Dahan-dahang binitawan ni Elena ang kurtina
at tinalikuran ng bintana. Isang malamig na katahimikan ang muling bumalot sa kanya habang ang ingay sa labas ay lalong lumalakas. Ano ang gagawin ni Elena ngayong ang mga taong nambugbog sa kanyang pagkatao ay narito na upang singilin ang kanyang pananahimik? At hanggang kailan mananatiling sarado ang pinto bago ang galit sa labas ay tuluyang sumabog? Ang bawat kalabog sa bakal na gate ay tila mga saksak na nais pumatay sa katahimikang matagal nang ipinagkait sa akin. Ang bulong na yon ni Elena ay kasing talas ng kanyang mga mata habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa balcony ng ikalawang palapag. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa makintab na sahig ay tila isang marahang martsa ng isang general na handang harapin ang kanyang mga kaaway. Hawak niya ang isang malaking pitsel ng tubig na may yelo. Ang lamig nito ay nanunuot sa kanyang mga palad, ngunit mas malamig pa rito ang kanyang nararamdaman para sa mga taong nasa labas. Nang makarating siya sa balcony, ang ingay sa ibaba ay lalong tumindi. Ang sikat ng street lamp ay nagbibigay ng isang malungkot at madilim na anyo sa 3 taong dati ay tinitingala niya. Si Doña Consuelo ay nakaupo sa isang silya na hiniram marahil sa kapitbahay. Ang kanyang mamahaling bestida ay may mantsa ng putik at ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon sa gulo. Si Nina naman ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay mugto at ang kanyang labi ay nanginginig sa inis at pagod. Elena, buksan mo ang pinto. Hindi mo ba nakikita? Ang dumi-dumi na namin. Si Mama, baka himatayin na sa gutom. Ang boses ni Marco ay basag, puno ng desperasyon na pilit itinatago sa likod ng galit. Ang tunog ng kanyang pagsuntok sa gate ay tila isang regular na pintig ng isang pusong nawalan na ng katuwiran. Tumingin si Elena sa kanila mula sa itaas. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng awa. Ang tanging nakita niya ay 3 estranghero na pilit nagnanakaw ng kanyang kapayapaan. Ang mapagtanto na ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng balcony ay mas malakas at mas buhay kaysa sa aninong nilikha ng pamilya Del Rio. Wala akong kilalang Del Rio na nakatayo sa labas ng bahay ko sa ganitong oras. Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa gabi, kasing lamig ng hanging umiihip mula sa silangan. Napatigil si Marco sa paghampas. Tumingala siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat na dahan-dahang napalitan ng isang mapagkunwaring pagsisisi. Elena, mahal, please, nagkamali ako sa airport. Nadala lang ako ng stress. Let's talk inside, okay? I-reset natin ang lahat. Mahal mo ako. 'Di ba? Para sa pamilya, Elena. Naramdaman ni Elena ang pagbaliktad ng kanyang sikmura sa salitang mahal. Ang bawat letra nito ay tila isang lason na sinusubukang pumasok muli sa kanyang sistema. Ang pag-ibig na tinutukoy mo, Marco, ay namatay na sa gitna ng airport habang pinapanood ko kayong lumalayo. Tugon ni Elena, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa pitsel. At ang pamilyang sinasabi mo ay isang negosyo lang para sa inyo kung saan ako ang puhunan at kayo ang tanging kumikita. You ungrateful witch! Ang tili ni Doña Consuelo na biglang nagkaroon ng lakas upang tumayo. Pagkatapos ng lahat ng ipinakita naming kabutihan sa iyo, pinatuloy ka namin sa pamilyang ito kahit wala kang pangalan. Buksan mo ang gate na ito bago ko ipatawag ang mga pulis. Isang tuyong tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Ipagpatawag niyo ang mga pulis, Doña Consuelo. Gusto ko ring ipakita sa kanila ang mga dokumento ng pagnanakaw ng inyong anak sa aking kumpanya at ang diary ninyong naglalaman ng inyong mga plano laban sa akin. Baka mas gusto niyong sa presinto na lang kayo mag-overnight? Natahimik ang matanda. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kuliglig sa paligid at ang mabigat na paghinga ni Marco. Elena, please, wag namang ganito. Ang pagsusumamo ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang batang huling-huli sa kasalanan. Nandito na kami. Pagod na kami.
Let us in. Sa halip na sumagot, dahan-dahang itinagilid ni Elena ang pitsel. Ang tunog ng malakas na agos ng tubig na bumubuhos mula sa itaas ay tila isang marahas na ulan sa gitna ng tagtuyot. Ang malamig na tubig, kasama ang mga tipak ng yelo, ay tumama ng direkta kina Marco at sa mga maletang nasa harap ng gate. Ang boses ng pamilya Del Rio ay napalitan ng mga sigaw ng pagkagulat at ang tunog ng kanilang pag-atras mula sa basang semento. Iyan ay para hugasan ang kapal ng mukha ninyo, ang huling salita ni Elena bago siya tumalikod. Kung gusto niyong matulog, matulog kayo sa kalsada. Tutal, doon naman nababagay ang mga taong walang sariling tahanan. Habang papasok si Elena sa loob, narinig niya ang muling pagwawala ni Marco sa labas, ngunit sa pagkakataong ito, may kasunod na itong tunog ng papalapit na sirena ng barangay Tanod dahil sa ingay na kanilang nililikha. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Elena, isang matinding kalabog mula sa likurang bahagi ng bahay ang nagpatigil sa kanyang mga hakbang. Ang tunog ng nababasag na salamin ay umaling-awngaw sa tahimik na hallway. May pumasok sa likod at hindi lang si Marco ang may susi sa buhay ni Elena na akala niya ay naisara na niya ng tuluyan. Ang bawat tibok ng puso ni Elena ay tila isang tambol na nagbababala sa gitna ng katahimikan habang dahan-dahan siyang lumalapit sa kusina. Hawak niya ang isang mabigat na flashlight. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa mga pader na dati ay puno ng init ngunit ngayon ay balot ng puot. Ang tunog ng mga bubog na nayayapakan sa sahig ay tila mga huling hininga ng isang intruder na nagtatangkang pumasok sa kanyang santuwaryo. Nang iangat niya ang liwanag, bumungad sa kanya ang isang basang-basa at nanginginig na anino. Hindi ito magnanakaw. Iyon ay si Marco, na may hawak na piraso ng kahoy at pilit na inaakyat ang bintana ng lababo. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pahiya, habang ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos sa kanyang likuran. Elena, asawa mo ako. Wala kang karapatang itago sa akin ang susi ng sarili kong bahay. Ang boses ni Marco ay paos. Tila isang hayop na nasugatan at nais mangagat. Napatigil si Elena sa gilid ng mesa. Hindi siya natakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang malamig na pagkasuklam na gumagapang sa kanyang sistema. Ang tunog ng kanyang paghinga ay kalmado, malayo sa mabilis na pintig ng puso ng lalaking nasa harap niya. Ang bahay na ito ay pag-aari ng taong nagbabayad ng buwis at kuryente, Marco. At sa pagkakaalam ko, ang tanging naiambag mo rito ay ang alikabok sa iyong mga sapatos. Ang boses ni Elena ay kasing talas ng mga bubog sa sahig. Napatigil ang lahat ng bumukas ang mga ilaw sa labas ng bakuran at ang tunog ng papalapit na mga yapak ng barangay Tanod ay narinig sa semento. Sa huli walang nagawa si Marco kundi sumuko sa kahihiyan. Ngunit sa halip na hayaan silang dalhin sa presinto, isang bagong plano ang nabuo sa isipan ni Elena. Isang plano na magpaparamdam sa kanila ng bawat sentimo ng sakit na ibinigay nila sa kanya. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay pumasok sa garahe ng mansyon, ngunit hindi ito ang karaniwang garahe na malinis at mabango. Ang amoy ng lumang gulong at gasolina ay humahalo sa amoy ng tuyong ulan. Doon, sa ibabaw ng mga karton, nakalatag ang pamilya Del Rio. Si Doña Consuelo ay nakabalot sa isang lumang kumot. Ang kanyang mukha ay tila naging isang tuyong dahon dahil sa pait ng sitwasyon. Kung gusto niyo ng pagkain at matitirhan, pagtatrabahuhan niyo ito. Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw mula sa pinto ng kusina. Nakatayo siya doon, sariwa at malinis, habang hawak ang isang listahan. Ano? Gusto mo kaming maging katulong sa sarili naming bahay? Ang tili ni Nina, ang kanyang mga kuko na dati ay laging nakamanicure ay puno na ng dumi. Hindi ito bahay niyo, Nina. Ito ay isang boarding house ngayon at ang bayad niyo ay serbisyo, sagot ni Elena.
Inabot niya ang walis at isang timba ng may Clorox kay Nina. Simulan mo sa banyo sa likod. Gusto ko, kasing kinis ng mukha mo ang sahig bago magtanghalian. Pinanood ni Elena si Nina na umiiyak habang dahan-dahang lumuluhod sa semento upang simulan ang paglilinis. Ang tunog ng pagkayod ng brush sa tiles ay tila isang musika ng katarungan para kay Elena. Matapos iyon, hinarap niya ang kanyang biyenan. At kayo, Doña Consuelo, sabi niyo ay, magaling kayong kumilala ng kalidad. Ipagtimpla niyo ako ng kape. Ngunit siguraduhin niyo ang temperatura dahil kapag nagkamali kayo, wala kayong almusal. Ang bawat paggalaw ni Doña Consuelo sa kusina ay puno ng panginginig. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa tasa ay tila isang pagsusumamo para sa respeto na siya mismo ang sumira. Nang ilapag ng matanda ang kape sa harap ni Elena, tiningnan lang ito ng huli. Mali ang lasa. Masyadong matabang, gaya ng pagmamahal na sinabi niyo sa akin noon. Sabi ni Elena, bago dahan-dahang ibuhos ang kape sa lababo. Ang tunog ng pagdaloy ng likido sa tubo ay tila pagtatapon ng huling labi ng kanyang pagtitiis. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Marco ay nakaupo sa isang sulok ng garahe, desperadong pinipindot ang kanyang cellphone. Sinusubukan niyang tawagan ang kanyang mga business partners, ang kanyang mga kaibigan sa kasino, at kahit ang mga taong pinagkakautangan niya. Ngunit bawat tawag niya ay napupunta sa voicemail. Ang bawat "the subscriber cannot be reached" na naririnig niya ay tila isang pinto na nagsasara sa kanyang mukha. Nang buksan niya ang kanyang online banking app upang tignan kung may natitira pa siyang alas, ang screen ay nagpakita lamang ng kulay pulang babala. Ang bawat account, bawat asset na akala niya ay kontrolado niya, ay nakapangalan na pala sa isang trust fund na hindi niya pwedeng hawakan nang walang pahintulot ni Elena. Napatayo si Marco. Ang kanyang hininga ay bumibilis sa tindi ng takot. Napagtanto niya na sa loob ng 5 taon, habang akala niya ay niloloko niya si Elena, ay dahan-dahan na pala nitong inililipat ang lahat ng pundasyon ng kanyang buhay sa isang lugar na hindi niya kayang abutin. Tumingala si Marco at nakita si Elena na nakatayo sa balcony. Pinagmamasdan siya ng may malamig na ngiti. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang tunay na kahulugan ng pagiging pulubi. Hindi dahil sa wala siyang pera, kundi dahil wala na siyang kahit anong kapangyarihan sa babaeng inakala niyang pag-aari niya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nabasag lamang nang tumunog ang gate at pumasok ang 2 pulis na may dalang isang opisyal na dokumento. Mr. Marco Del Rio, mayroon kaming warrant laban sa inyo para sa kasong bouncing checks at estafa. Ang tunog ng posas na naglalapat sa mga pulso ni Marco ay tila huling nota ng isang trahedya na siya mismo ang sumulat. Ang bawat yapak ni Elena sa itaas na palapag ay tila isang mabigat na paalala sa mga taong nasa ibaba na nagbago na ang ihip ng hangin. Wala na ang malambot na boses na laging nagtatanong kung anong gusto nilang kainin. Ang tanging natitira ay ang tunog ng awtoridad at ang malamig na katahimikan ng isang babaeng nabawi na ang kanyang trono. Sa loob ng maliit na banyo sa likod ng bahay, ang amoy ng matapang na Clorox ay nanunuot sa ilong ni Nina. Dahilan upang paulit-ulit siyang mabulunan at mapaluha. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga mamahaling singsing at laging amoy mamahaling hand cream ay babad na ngayon sa maduming tubig. Ang bawat hagod ng brush sa pagitan ng mga tiles ay may kasamang mahinang tunog ng pagkayod, isang ritmo na tila bumibilang sa bawat maling ginawa niya kay Elena. Ate Elena, hindi ko na kaya. Masakit na ang likod ko. Ang hikbi ni Nina ay humahalo sa tunog ng dumadaloy na tubig mula sa gripo. Ang kanyang boses ay hindi na ang matinis na boses na nambubulyaw sa mga katulong. Ito ay boses na ng isang taong nalamatan ng pride. Nakatayo si Elena sa may pintuan, pinagmamasdan ang kanyang dating hipag nang walang bahid ng awa. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip
At ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Isang banyo pa lang yan, Nina. Noong nakaraang buwan, pinalayas mo ang katulong dahil lang hindi niya naplansa ng maayos ang silk dress mo. Ngayon, mararanasan mo kung paano ang maging taong itinuturing mong basura. Ang boses ni Elena ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang latigo. Huwag kang hihinto hanggat hindi ko nakikita ang sarili kong refleksyon sa sahig na yan. Samantala, sa kusina, ang dating reyna ng bahay na si Doña Consuelo ay nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-aalinlangan. Ang tunog ng paglapag ng tasa sa saucer ay nagdulot ng isang matiling kalansing na nagpatahimik sa buong silid. Ito na ang kape mo, Elena. Ang boses ng matanda ay mahina. Tila isang tuyong dahon na madaling mabuhay. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang tasa. Inamoy niya ang singaw nito bago uminom ng isang maliit na lagok. Agad niyang ibinaba ang tasa sa mesa nang may puwersa, dahilan upang tumalsik ang ilang patak ng mainit na likido sa kamay ng biyenan. Mali pa rin ang timpla, Mama. Masyadong mapait. Kasing pait ng mga salitang ibinabato niyo sa akin tuwing wala si Marco. Sabi ni Elena, habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng matanda. Gawin niyo ulit. At sa susunod, siguraduhin niyo na ang bawat butil ng asukal ay natunaw na, gaya ng pagkatunaw ng inyong kapangyarihan sa bahay na ito. Ang bawat paghakbang ni Doña Consuelo pabalik sa coffee maker ay tila isang paglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas na kumakaladkad sa sahig ay simbolo ng kanyang pagbagsak mula sa pedestal na itinayo niya gamit ang kasinungalingan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa madilim at masikip na selda ng presinto, si Marco ay parang isang baliw na paulit-ulit na pinipindot ang numero ng kanyang mga kakilala sa isang luma at hiram na cellphone. Ang bawat tunog ng pag-ring ay nagbibigay sa kanya ng kaunting pag-asa, ngunit bawat "The number you dialed is busy" o "cannot be reached" ay tila isang malakas na sampal ng katotohanan. Sinubukan niyang buksan ang kanyang mga online accounts, umaasang may nakalimutang pondo o kahit anong asset na pwede niyang ipambayad sa piyansa. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang kulay pulang mensahe sa screen. Account frozen. Zero balance. Napaupo si Marco sa malamig na semento ng selda. Ang tunog ng malakas na pagsasara ng bakal na rehas sa kabilang dulo ng hallway ay tila huling nota ng kanyang buhay bilang isang Del Rio. Napagtanto niya na wala na siyang access sa kahit anong asset. Ang lahat ng akala niyang sa kanya ay anino na lamang ngayon ng kanyang mga pagkakamali. Tumingala siya sa maliit na bintana ng selda kung saan natatanaw ang isang maliit na bahagi ng langit. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco ang tunay na lamig ng pag-iisa. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan, isang misteryosong tawag ang pumasok sa hiram niyang cellphone. Ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Elena, kundi sa isang taong matagal na niyang kinalimutan. Isang taong may dalang balita na mas masakit pa kaysa sa pagkakakulong niya ngayon. Marco, akala mo ba ay si Elena lang ang may atraso sa'yo? May isa pang pinto na nakabukas at sa pagkakataong ito, wala nang magliligtas sa'yo. Ang tawag ay naputol, naiwan ang tunog ng static sa kanyang pandinig at ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib na tila isang orasan na malapit ng huminto. Ang bawat pagpatak ng ulan sa bubong ng presinto ay tila mga segundong bumibilang sa nalalapit na katapusan ng lahat ng nalalaman ni Marco. Matapos ang mahiwagang tawag, ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding takot, isang takot na hindi nagmumula sa lamig ng selda, kundi sa aninong bumabalik mula sa kanyang madilim na nakaraan. Sa kabilang banda, sa loob ng mansyon, ang bawat sulok ay tila nagbago na. Hindi na ito ang bahay na puno ng ingay ng mga Del Rio. Ito ay naging isang tahimik na silid ng paghuhukom. Si Elena ay nakaupo sa kanyang study room. Pinagmamasdan ang mga CCTV footage na direktang nakatutok sa garahe kung saan pilit na naglilinis
sina Nina at Doña Consuelo. Ang tunog ng pagkayod ng walis sa semento ay umalingaw-ngaw sa speaker, isang musika ng katarungan para sa kanya. Binuksan ni Elena ang isang file na ipinadala sa kanya ng kanyang private investigator. Ang laman nito ay hindi tungkol sa perang ninakaw ni Marco, kundi tungkol sa isang operasyon na ginawa nito taon na ang nakalilipas. Isang operasyong medikal na hindi otorisado kung saan ginamit ni Marco ang pangalan ni Elena upang makakuha ng permit para sa mga gamot na expired na. Nanginig ang mga daliri ni Elena habang binabasa ang bawat detalye. Hindi lang pala niya asawa ang isang magnanakaw. Isa rin itong kriminal na gumamit ng kanyang lisensya at integridad bilang takip sa kanyang mga ilegal na aktibidad. Ang bawat pahina ng dokumentong ito ay tila isang matalim na kutsilyo na pilit na hinihiwa ang huling natitirang ugnayan niya sa lalaking minahal niya. Kaya pala, bulong ni Elena sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng pait. Kaya pala ang daming hindi tumutugmang stock sa pharmacy noon. Ginawa mo akong kasabwat sa mga krimen mo nang hindi ko nalalaman. Sa labas ng pinto, narinig niya ang mahinang katok. Si Sarah, ang kanyang head pharmacist, ay pumasok nang may dalang isang maliit na sobre. Ma'am Elena, may dumating po na mensahe para sa inyo. Mula po sa isang taong nagpakilalang dating partner ni Mr. Marco. Sabi po niya, siya raw ang nasa kabilang linya kanina sa presinto. Kinuha ni Elena ang sobre. Sa loob nito ay isang flash drive at isang maikling sulat. Ang katotohanan ay hindi nakakulong. Ito ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon para lumabas. Si Marco ay hindi lang nagnakaw. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang pangalan ng inyong pamilya sa industriya ng medisina. Panoorin mo ang laman nito. Isinaksak ni Elena ang flash drive sa kanyang laptop. Ang screen ay unti-unting napuno ng video, mga kuha sa loob ng isang abandonadong bodega, kung saan nakikipag-usap si Marco sa mga supplier ng pekeng gamot. Ang bawat salitang binibigkas ni Marco ay isang pagtataksil sa mga pasyenteng pinaglingkuran ni Elena. Isang matinding galit ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito na ang tungkol sa paglilinis ng kanyang pangalan. Biglang bumukas ang pinto ng study room ng padabog. Si Doña Consuelo ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit na hindi na maitago ng takot. Elena, hindi na namin kaya ito. Ang garahe na yan ay hindi lugar para sa amin. Ilabas mo na si Marco sa kulungan o ibibigay ko ang lahat ng sikreto mo sa mga taong gustong bumagsak ang pharmacy mo. Ang sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Tumingin si Elena sa kanya. Hindi na nakikita ang biyenang dating kinatatakutan, kundi ang isang matandang babaeng nawalan na ng katuwiran. Dahan-dahan siyang tumayo. Iniharap ang laptop screen kay Doña Consuelo. Panoorin mo, Consuelo, ang sabi ni Elena. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Panoorin mo ang anak mong nilamon na ng kasakiman at pagkatapos mong mapanood, isipin mo kung sino ang dapat na nasa kulungan. Ako ba? O ang pamilya ninyong gumamit sa akin para itago ang inyong mga krimen? Ang mukha ng matanda ay unti-unting namutla habang pinapanood ang video. Ang tunog ng pagbagsak ng hawak niyang tray sa sahig ay tila isang pagsabog ng katotohanan. Napaluhod si Doña Consuelo. Ang kanyang pride ay tuluyang nadurog sa harap ng ebidensya ng pagtataksil ng sarili niyang anak. Sa labas, ang ulan ay unti-unting tumigil, ngunit ang bagyo sa loob ng bahay ay mas lalong tumindi. Alam ni Elena na sa bawat paglipas ng minuto, ang katotohanan ay unti-unting lumalapit upang tupukin ang lahat ng mga sinungaling. Ang bawat tunog ng makina ng dambuhalang truck na dahan-dahang pumapasok sa gate ay tila isang hatol ng kamatayan para sa karangyaan ng pamilya Del Rio. Ang ingay ng gulong sa semento at ang usok na ibinubuga nito ay sumasabay sa bigat ng hangin sa loob ng mansyon. Ngayong umaga,
Ang sikat ng araw ay hindi nagdadala ng pag-asa para sa mga nakatira sa garahe, kundi ang katapusan ng kanilang pananatili sa palasyong itinayo nila sa ibabaw ng kasinungalingan. Lumalabas si Elena mula sa pinto ng kusina. Suot ang isang simpleng puting blusa at maong na pantalon. Wala na ang kanyang puting lab coat, ngunit ang kanyang tindig ay mas matuwid pa sa isang toreng hindi matitibag. Hawak niya ang mga papeles ng benta ng bahay at ang huling hatol mula sa korte tungkol sa mga ilegal na aktibidad ni Marco. Sa sulok ng garahe, nakaupo si Doña Consuelo sa isang lumang silya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa kawalan. Si Nina naman ay yakap-yakap ang kanyang huling maleta. Ang kanyang mga hikbi ay naririnig sa gitna ng katahimikan ng umaga. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila pagpapatunay na wala nang natitira sa kanilang pamilya, kundi ang mga basahang suot nila. Tapos na ang oras niyo. Ang boses ni Elena ay maikli, direkta at kasing talas ng isang bagong hasang patalim. Ang truck na yan ay kukuha sa lahat ng kasangkapan na binayaran ko. Ang bahay na ito ay may bago ng may-ari at sa loob ng isang oras, kailangan nyo nang lumisan. Elena, anak, huwag naman ganito. Ang pagsusumamo ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pahiya. Saan kami pupunta? Wala kaming pera, wala kaming matitirhan. Isipin mo naman ang pinagsamahan natin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Dahan-dahan siyang lumapit sa matanda. Sapat na upang maramdaman nito ang kanyang presensya. Ang pinagsamahan natin, Consuelo, ay isang mahabang serye ng panggagamit. Inisip niyo ba ako noong ninanakawan niyo ang aking kumpanya? Inisip niyo ba ako noong itinapon niyo ako sa airport na parang basura? Ngayon, mararanasan niyo ang pakiramdam ng walang matakbuhan. Ate Elena, please! Si Kuya Marco, kailan ba siya makakalabas? Kailangan namin siya. Ang sigaw ni Nina, habang pilit na humahawak sa laylayan ng blusa ni Elena. Binawi ni Elena ang kanyang damit ng may puwersa. Ang tunog ng pagaspas ng tela ay tila isang pagtaboy sa isang insekto. Ang Kuya Marco niyo ay hindi nalalabas ng matagal, Nina. Bukod sa estafa, formal na siyang kinasuhan ng panggagaya ng lisensya at pagbebenta ng mga pekeng gamot na ikinamatay ng 2 pasyente sa probinsya. Life imprisonment ang kinakaharap niya. Wala nang magliligtas sa inyo. Ang katahimikan na sumunod ay kasing bigat ng isang libing. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga trabahador na nagsisimulang magbuhat ng mga muebles mula sa loob ng bahay. Ang bawat kalabog ng mga gamit na isinasakay sa truck ay tila pagguho ng bawat pangarap na ninakaw nila mula kay Elena. Ang mapagtanto na hindi siya naging masama sa pagpili sa kanyang sarili. Ang bawat sentimo na kinuha niya ay hindi ganti, kundi pagbawi sa kanyang dignidad. Inabot ni Elena ang 2 tiket ng bus patungo sa malayong probinsya ng pamilya ni Doña Consuelo. Iyan lang ang ibibigay ko sa inyo, isang pagkakataon na bumalik sa pinagmulan nyo at magsimulang muli ng may dangal kung mayroon pa kayong natitira. Habang dahan-dahang tumatayo ang 2 babae, bitbit ang kanilang mga lumang bag, nakita ni Elena ang kanilang mga aninong lumiliit sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang tunog ng pagsasara ng malaking gate sa kanilang likuran ay ang pinakamatamis na himig na narinig ni Elena sa loob ng 5 taon. Tumayo siya sa gitna ng bakanting garahe, huminga ng malalim, at di na maang hangin na wala ng amoy ng panlilinlang. Ngunit habang papasok siya sa loob ng bahay upang kunin ang kanyang sariling gamit, isang huling dokumento ang nakita niya sa ibabaw ng counter. Isang liham mula sa kanyang yumaong ama na matagal nang nawawala. Ang liham ay hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang sikreto ng pamilya Del Rio na maging si Marco ay hindi alam. Isang sikreto na magpapabago sa pananaw ni Elena tungkol sa lahat ng nangyari. Ano ang nilalaman ng liham na ito
at paano nito maaapektuhan ang bagong laya na buhay ni Elena. Sa pagitan ng mga daliri ni Elena, ang lumang papel ng liham ay tila isang buhay na nilalang na nagpapadama ng init ng kanyang yumaong ama. Ang bawat salitang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ay tila isang tinig na nagmumula sa kabilang buhay. Bumubulong ng katotohanang matagal na ring nabaon sa limot. Anak, kung nababasa mo ito, marahil ay natuklasan mo na ang tunay na pagkatao ng mga Del Rio. Ang lupang kinatatayuan ng kanilang mansyon ay hindi sa kanila. Ito ay pag-aari ng ating pamilya na kinuha ng ama ni Marco sa pamamagitan ng huwad na pirma noong ako ay nagkasakit. Pinatawad ko sila, ngunit itinago ko ang orihinal na titulo sa likod ng iyong diploma. Hindi para maghiganti ka, kundi para magkaroon ka ng sandata kung sakaling saktan ka nila. Napaupo si Elena sa sahig ng bakanteng sala. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na galing sa sakit, kundi sa isang matinding pasasalamat. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang malalim na pagpapakawala sa lahat ng mga multo ng kanyang nakaraan. Ang kanyang ama, sa kabila ng pananahimik nito noon, ay hindi siya kailanman pinabayaan. Ang tagumpay ni Elena ay hindi lamang bunga ng kanyang talino, kundi isang banal na pagbawi sa kung ano ang nararapat para sa kanya. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng Maynila ay napalitan ng banayad na hampas ng mga alon sa dalampasigan ng kanyang probinsya sa Batangas. Dito, sa isang maliit ngunit malinis na gusali na may kulay puti at asul na pintura, nakatayo ang bagong sangay ng Elena's Apothecary. Walang mga gintong dekorasyon, walang mga marangyang chandelier, ngunit ang bawat sulok ay amoy sariwang bulaklak at kalinisan. Doktora, may pasyente po sa labas. Gusto raw po kayong pasalamatan dahil gumaling na ang kanyang anak. Ang masayang boses ni Sarah na sumunod sa kanya mula sa Maynila upang magsimula ng bagong buhay. Tumayo si Elena. Ang kanyang puting lab coat ay tila mas lalong nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng umaga. Sa kanyang paglalakad patungo sa pinto, nadaanan niya ang isang maliit na lamesa kung saan nakapatong ang isang naka-frame na dokumento. Hindi ito diploma, kundi ang formal na desisyon ng korte para sa kanyang annulment. Malaya na siya, hindi lamang sa papel, kundi sa kanyang kaluluwa. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. Wala nang panginginig, wala nang bakas ng dumi ng garahe, tanging ang malinis na balat ng isang babaeng naghilom na. Ang mapagtanto na ang kanyang serbisyo sa tao ay hindi na nabahiran ng kasalanan ng ibang tao. Sa malayo, natanaw niya ang mga mangingisdang naglalatag ng kanilang mga lambat. Ang bawat kilos nila ay may ritmo ng katapatan at sipag. Naalala niya si Marco, na ngayon ay nabubulok na sa isang masikip na selda, at sina Nina at Consuelo na nabubuhay sa hirap sa isang liblib na baryo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang kahit anong pait. Ang puot ay tila isang apoy na tuluyan nang naubos ang gatong. Naiwan na lamang ang malamig na abo na tinangay na ng hangin. Lumabas si Elena sa veranda ng kanyang pharmacy. Ang banayad na ihip ng hanging dagat ay humahaplos sa kanyang buhok, tila isang mahinang halik ng langit. Huminga siya ng malalim. Dinarama ang bawat hibla ng hangin na pumupuno sa kanyang mga baga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang awit ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi kailangang isigaw dahil ang katahimikan ng kanyang kapayapaan ay sapat na. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, hinahayaang lamunin siya ng init ng araw. Sa huling pagkakataon, ang mga anino ng pamilya Del Rio ay tuluyan ng naglaho sa kanyang gunita, napalitan ng isang bukas na puno ng pag-asa at tunay na pag-ibig sa sarili. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tawag ng isang bata sa labas, humihingi ng tulong para sa kanyang lola. Ngumiti si Elena, isang ngiting dalisay at puno ng liwanag. Sandali lang, andyan na ako. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng buhay.
Habang naglalakad siya pababa, ang tunog ng kanyang mga yapak ay hindi na mabigat. Malaya na si Elena. At sa pagkakataong ito, wala nang sino man ang makakapigil sa kanyang paglipad. Ang dapit hapon sa dalampasigan ng Batangas ay hindi kasing bangis ng mga gabi sa Maynila. Dito, ang bawat paglubog ng araw ay hindi hudyat ng pagtatago mula sa sakit, kundi isang marahang pagpapaalala na ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay may kakayahang maghilom sa tamang panahon. Dahan-dahang iniligpit ni Elena ang kanyang mga gamit sa loob ng pharmacy. Ang mahinang tunog ng pag-ikot ng susi sa loob ng trangka ng pinto ay hindi na nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Noong una, ang tunog na yon ay simbolo ng pagkakandado niya sa kanyang sarili mula sa mundo. Ngunit ngayon, ito ay tunog na lamang ng isang pagtatapos ng produktibong araw. Sa bawat pagpihit niya ng bakal, nararamdaman niya ang kontrol sa sarili niyang buhay. Isang kontrol na hinding-hindi na niya muling ipapaubaya sa kahit na sino. Naglakad siya patungo sa dalampasigan. Hinahayaang mabaon ang kanyang mga paa sa malambot at mainit na buhangin. Ang banayad na paghampas ng mga alon sa kanyang bukong-bukong ay tila isang marahang masahe na nag-aalis ng huling bakas ng pagod sa kanyang katawan. Nakatanggap siya ng balita kaninang umaga mula sa kanyang abogado sa Maynila. Si Marco ay formal nang inilipat sa New Bilibid Prison upang simulan ang kanyang habambuhay na pagkabilanggo. Ang balita ay hindi nagdulot ng katuwaan kay Elena, kundi isang malalim na buntong hininga ng katarungan. Sa kabilang banda, si Doña Consuelo at Nina ay nababalitang nagtatrabaho na bilang mga labandera sa kanilang maliit na baryo sa probinsya. Ang mga kamay na dati ay tanging alahas lamang, ang hinahawakan ay babad na ngayon sa sabon at dumi ng ibang tao. Napangiti si Elena ng mapait. Ang karma ay hindi isang mabilis na kidlat. Ito ay isang dahan-dahang pag-ikot ng mundo hanggang sa ang bawat tao ay malagay sa lugar na nararapat para sa kanila. Nagtanong ang kanyang sarili. Napatawad na ba niya sila? Huminga siya ng malalim, nilalasap ang amoy ng dagat. Ang pagpapatawad para kay Elena ay hindi nangangahulugang pagtanggap muli sa kanila. Ito ay ang pag-alis ng kanilang kapangyarihan na saktan siya sa kanyang mga alaala. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging martir at hinayaan na niyang ang tadhana ang humawak sa pamilya Del Rio. Malaya na siya dahil wala na siyang bitbit na galit. Ang kanyang puso ay hindi na isang bodega ng pait, kundi isang hardin ng kapayapaan. Tumingala siya sa malawak na langit na ngayon ay nababalutan ng kulay ube at ginto. Naalala niya ang kanyang ama. Alam niyang sa bawat tagumpay na tinatamasa niya ngayon, ang kanyang ama ay nakangiti mula sa itaas. Ang lihim na iniwan nito ay naging tulay niya patungo sa katotohanan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon, kundi sa tibay ng iyong dangal at sa linis ng iyong konsensya. Sa dulo ng dalampasigan, nakita niya ang ilang mga bata na nagtatakbuhan, ang kanilang mga tawa ay humahalo sa himig ng hangin. Isang bagong kabanata ang naghihintay para kay Elena. Marahil, sa susunod na pagkakataon, ang pag-ibig ay hindi na magiging isang sakripisyo, kundi isang pakikipagtulungan ng dalawang kaluluwang may respeto sa isa't isa. Ngunit sa ngayon, ang pag-ibig na ibinibigay niya sa kanyang sarili ay sapat na. Dahan-dahang tumalikod si Elena sa dagat at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang maliit at payapang tahanan. Ang kanyang bawat yaapak sa buhangin ay hindi na mabigat. Ang bawat hininga niya ay puno ng pasasalamat. Ang kwento ng martir ay natapos na. Ang kwento ng malayang babae ay nagsisimula pa lamang. Sa ilalim ng unang bituin na lumitaw sa langit, ang katahimikan ng gabi ay naging isang matamis na yakap. Tapos na ang bagyo. Ang dagat ay kalmado na muli.